Marian, pakiusap. Mamamatay na ang anak ko. Wala na bang makakatulong sa amin? Sa lambak na iyon, may 2 taong kilala ng lahat. At kapag sila ang dumating sa iyong pintuan, alam mong tapos na ang pinakamasama. At sa gabing iyon, habang humahampas ang ulan sa bubong at nanginginig ang liwanag ng nag-iisang kandila, 2 anino ang lumitaw sa may pintuan. Ang isa ay may dalang parol. Ang isa naman ay may hawak na mga berdeng dahon. At sa sandaling iyon, humina ng malalim ang bata. Sa paanan ng Monte Sagrado, nakatira sina Teong at Goya. Hindi sila mga gamot na gumagamit ng karayom, hindi sila umaasa sa gamot mula sa syudad. Ang gamit nila ay isang bagay na mas matanda pa sa alaala, mas mahiwada, mas lihim. Isang biyayang tumutubo sa kailaliman ng bundok. Tuwing umaga, umaakyat si Teong sa bundok. At tuwing umaga, may ibinibigay ang bundok sa kanya. Tuwing umaga, umaakyat ako. Tuwing umaga, nagbibigay ang bundok. At tuwing umaga, tinatanong ko ang sarili ko, karapat-dapat ba ako sa regalong ito? Huwag mo silang paghintayin, Teong. Mas masakit ang paa ni Manong Celso kagabi. Hindi ako magtatagal. Hindi humihingi ng ginto sina Teong at Goya. Hindi sila naniningil ng malaki. Kung ano lang ang maibigay ng tao, bigas, pulot, gulay, o kahit simpleng pasasalamat, sapat na yon. At sa kanila, palaging sapat iyon. Sa mataas na bahagi ng Monte Sagrado, may isang punong walang katulad. Ang pangalan nito ay Coles Meloco. At ang bawat dahon nito ay may kapangyarihan na magpagaling. Maraming taon nang natuklasan ni Teong at ni minsan hindi siya kumuha ng higit sa kailangan. Isang umaga, nasa bundok ang 3 niyang anak. Si Maria Upeng, ang panganay, si Maria Loleng, ang masayahin, at si Maria Trining, ang mahinhin at mapagmasid. Ate Upeng, doon sa kaliwa. May nakita akong malalaking dahon. Nakikita ko rin. Maraming mapapagaling ng mga iyan. Ito ba? Hindi! Sa kaliwa! Hindi sa kanan! Heto na. Hindi nakakatawa. Pero hindi napigilan ni Naluling at Training ang kanilang tawa. At makalipas ang ilang sandali, pati si Upeng ay natawa na rin. Anong pinagtatawanan ninyong 3? Ina, nakauwi na kayo. Ina, nahanap niyo po ba ang ipinabili ko sa bayan? Oo naman, mabuti ang loob ng mga tao sa atin. Nakuha ko ang gusto ninyo at ibinigay nila iyon ng walang hinihinging kapalit. Isa-isa niyang inabutan ng kanyang mga anak at isa-isa ring lumiwanag ang muka ng mga ito. Salamat, Ina. Salamat, Ina. Salamat, Ina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng gubat, sa ilalim ng gintong sinag ng araw, wala nang mas mahalaga kay Goya kundi ang simpleng bagay na ito. Ang makasama ang kanyang pamilya. Hindi ko kailangan ng ginto. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Nasa akin sila. Ina, nahulog po si Ate Upeng sa puno. Kaya siya nakahiga sa lupa pagdating ninyo. Sige na, halina kayo. Hanapin natin ang inyong ama para matingnan niya ang bukong-bukong mo at huwag ninyong kalimutan ang mga dahong pinitas ninyo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga dahon ng Coles Meloco. Hindi lang sa Lambak, pati sa mas malalayong lugar. At kasabay nun, dumami rin ang perang iniaalok. Ipinipilit nila ang pera sa mga kamay ni Teong. At sa bawat pagdami ng barya,
Unti-unting nagbago ang laman ng isip niya. Tumutubo namang muli ang mga dahon. Palagi naman silang tumutubo muli. Pero kung kukunin ko silang lahat, kahit minsan lang, makabibili ako ng gamot para sa buong lambak. Makapagpapatayo ako ng mas magandang bahay. Maibibigay ko sa mga anak ko ang lahat. Minsan lang naman. At isang araw, umakyat si Teong sa bundok na may dalang palakol. Huminto siya sa harap ng punong Kules Meloko. Sumasayaw sa hangin ang mga dahon nito na parang humihinga, parang nakikiusap. Pero itinaas ni Teong ang palakol. 3 hampas at bumagsak ang puno. Sa sandaling sumaya dito sa lupa, sabay-sabay naging abo ang berde nitong mga dahon. Nawala ang kulay. Nawala ang buhay. At mula sa nabiyak na mga ugat, may isang nilalang na umangat mula sa lupa. Isang napakalaking ahas. Itim. Maitim na pula. Sinauna. Nakakatakot. Teong, isa kang walang utang na loob na tao. Bakit mo pinatay ang punong nagbigay buhay sa iyong pamilya? Pinalaya mo ako. Pinalaya? Ang punong ito ang aking bilangguan. Ikinulong ka ko rito ng 3 dakilang hari. Ang hari ng mga pating, ang hari ng mga agila, at ang hari ng mga leon. Ikinulong nila ako dahil sa aking kasakiman. Kung ganon, maiintindihan mo ako. Gusto ko lang namang... Oo, nauunawaan kita ng lubos. Naging sakim ka, gaya ko, at ngayon, magbabayad ka. Ang kabayaran ay ang iyong 3 dalagang anak. Hindi maaari. Wala kang magagawa, Teong. Maaari mong ialay ang 3 mong anak sa 3 hari bilang kapalit ko sa bilangguang ito. O mas mabuti pa, ibigay mo sa akin ang kanilang mga puso pagpatak ng hating gabi. Kapag sumikat ang bilog na buwan, babalik ka rito at dadalhin mo sila. Pasuray-suray na bumaba si Teong mula sa bundok. Nanhinginig ang kanyang mga kamay. Natutumba ang kanyang mga paa. Minsan siyang bumagsak. Pero bumangon siya at nagpatuloy. Sa paligid niya, ang buong gubat ay tila nawalan ng kulay. Pati ang mga dahong na ibigay na sa mga tao sa lambak ay kumupas na rin, nadurog, nawalan ng bisa. Pagdating niya sa bahay, agad siyang napansin ng kanyang pamilya. Mga anak ko, pakiusap, huwag kayong mabigla sa sasabihin ko. Ako ay... Hindi niya ito na ituloy. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Ama! Teong, tumingin ka sa akin. Anong nangyari? Ako ay sakim. Ama, ano pong nangyari? Sa hating gabi, kapag lumitaw ang bilog na buwan, kailangan nating pumunta sa punong Kules Meloko. Pinalaya ko ang ahas, pinutol ko ang puno. At ngayon, kayong 3, kailangang ihandog sa 3 hari bilang kapalit na bilanggo. Kung hindi, kukunin ng ahas ang inyong mga puso. Ama, sasama kami. Gagawin namin ito para sa inyo. Ako ang panganay. Dapat akong maging matapang. At kahit natatakot ako, hindi ko hahayaang akuin ni Ama ang lahat ng sakit na ito ng mag-isa. At sa unang pagkakataon, tuluyang gumuho si Teong. At sa liwanag ng apoy,
Nagyakapan silang 5 na para bang alam nilang iyon na ang huling gabing buo pa sila. Talaga bang dinala ni Teong ang kanyang mga anak sa ahas? Isang amang mahal ang kanyang mga anak higit pa sa kanyang sariling buhay? Sa ilalim ng bilog at malamig na buwan, 4 na figura ang tahimik na naglakad paakyat ng bundok. Si Teong sa unahan, ang 3 niyang anak sa likod. Walang nagsasalita. Pagdating nila sa tuod ng Kules Meloko, naroon ang ahas, nakaikot, naghihintay, ngumangisi. At sa isang kisap ng puting liwanag, naglaho ang 3 Maria. Ahas! Nasaan ang mga anak ko? Huwag mo silang iyakan, Teo. Sila na ngayon ang handog sa 3 hari. Gaya ng napagkasunduan. Gusto mo ng ginto? Heto. Nakatitig si Teong sa mga bariyang nahulog sa kanyang paanan. Hindi niya iyong pinulot, sapagkat sa gabing iyon, nakuha niya ang bagay na inakala niyang gusto niya. At nawala naman sa kanya ang lahat ng tunay na mahalaga. Wala pang 1 taon mula nang naglaho ang 3 Maria, isang bagong iyak ang muling pumuno sa bahay. Siya ay pinangalan ng Pedro at pinalaki siya ni Goya sa 2 bagay: mainit na kanin at mga kwento tungkol sa kanyang mga ate. Mga kwento tungkol sa kanilang tawanan, sa kanilang kabutihan, at higit sa lahat, sa kanilang mga pangalang binurda sa isang maliit na panyong itinago ni Goya, malapit sa kanyang puso. Habang lumalaki si Pedro, lumalaki rin ang isang pangako sa loob niya. Upeng, Loleng, Trining. Hindi ko pa kayo nakita, pero kilala ko na kayo. Narinig ko kayo sa mga awit ni Ina. At susunduin ko kayo. Anak, narito ang 5 pirasong ginto. Dalhin mo ito sa paglalakbay mo at mag-ingat ka. At ito, ibigay mo ito sa mga kapatid mo para makilala ka nila. Iuwi ko sila, Ina. Sa isang maalikabok na sangandaan, nakita ni Pedro ang 3 binatang halos magpatayan sa galit. Sandali, bakit kayo nag-aaway? Tinulungan namin ang isang matandang lalaki sa daan. At bilang pasasalamat, binigyan niya kami ng 3 regalo. Ito, mga sandalyas na kayang dalhin ang nagsusuot kahit saan niya gustong pumunta. At itong sombrero, kapag sinuot mo, nagiging di ka nakikita. At itong bakal na susi, nakakapagbukas ng kahit anong pinto, kahit anong kandedo, sa kahit anong kaharian. Pero gusto niyang angkinin ang lahat. Tiningnan sila ni Pedro. Pagkatapos, binuksan niya ang supot ng kanyang ginto. Ito ang huling yaman ni Ina. Ito lang ang dala ko. Pero ibinigay rin naman niya sa akin ang lahat ng mayroon siya. Baka ito rin ang kailangan kong gawin. Tama na. Bibilhin ko ang 3 bagay. Ibibigay ko ang 5 pirasong ginto. Hatiin ninyo ng pahatas at tigilan na ninyo ang pag-aaway. Nawala ang galit ng 3 binata. Hinati nila ang ginto. At si Pedro naman ang naglakad palayo, nadala ang sandalyas, ang sombrero at ang susi. Isinuot niya ang mga sandalyas. Sandalyas, dalhin mo ako sa kaharian ng dagat. Sa isang kisap ng liwanag, narating ni Pedro ang isang bundok na tumataas mula sa gitna ng dagat. Sa paanan nito, may isang kuweba na may napakalaking kandado. Isinuot niya ang sombrero. Naging di ka nakikita siya. At gamit ang bakal na susi, binuksan niya ang pinto. Sa loob ay isang kahariang yari sa perlas at bughaw na bato. At sa trono, nakaupo si Haring Urano. Sa tabi nito ay si Reyna Maria Loleng. Mahal na hari, mahal na reyna. Sino ka?
At bakit ka narito nang walang paanyaya? Ako si Pedro, kapatid ni Maria Luleng. Wala akong kapatid na lalaki. Lumapit si Pedro at iniabot ang panyo. Binuklat iyon ni Loleng at nakita niya ang sariling pangalan, burda sa kamay ng kanilang ina. Pedro, Sa wakas, nagyakap ang magkapatid at naunawaan ni Haring Urano na totoo ang lahat. Bilang handog, binigyan nila si Pedro ng isang malaking perlas. Darating kami sa inyong tahanan. Iyan ang pangako ko bilang hari. Muling humampas ng paa si Pedro. Nawala ang dagat sa kanyang likuran at sa harap niya, lumitaw ang isang kaharian sa tuktok ng bundok, ang kaharian ng mga agila. Muli niyang ginamit ang sombrero at ang susi at nakapasok siya sa palasyo. Sa loob, nakaupo sa trono si Haring Langay at sa kanyang tabi si Reyna Maria Trining. Mahal na hari, mahal na reyna. Sino ka? Ako si Pedro, kapatid ni Maria Trining. Wala akong kapatid na lalaki. Iniabot ni Pedro ang panyo. Tinitigan iyon ni Trining. At sa isang iglap, nakilala niya ang tahi ng kanyang ina. Si Ina ang nagsugo sa iyo. Hindi ba? Hindi siya tumigil sa pag-awit para sa inyo. Napaluha si Trining at idinampi niya ang panyo sa kanyang mga labi. Binigyan siya ni Haring Langgay ng pinong gintot pilak na may ukit ng mga agilang lumilipad. Sabihin mo sa iyong ina, maayos ang kanyang anak. At siya ay minamahal. Darating kami. Muling humampas ng paa si Pedro at narating niya ang isang mabingis at malawak na lupain. Afrika. Mataas ang damo. Sa gitna nito, nakatayo ang isang dakilang palasyo. Pumasok siyang muli ng di nakikita at binuksan ang tarungkahan gamit ang mahiwagang susi. Sa loob, naroon si Haring Araw at sa tabi niya si Reyna Maria Upeng. Ang panganay, ang pinakatahimik at ang pinakamatatag. Mahal na hari, mahal na reyna. Ako si Pedro, kapatid ni Maria Upeng. Wala akong kapatid na lalaki. Hindi nagsalita si Pedro. Iniabot niya lamang ang panyo. Tinignan ni Upeng ang burda, ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang mga kapatid. At sa wakas, bumigay na ang matagal na niyang pagpipigil. Pedro. Binigyan siya ni Haring Araw ng isang kwintas na diamante, nagniningning na parang mga bituin. Darating kami at mabubuo muli ang inyong pamilya. Sa wakas, umuwi si Pedro. Nasa pintuan na si Goya bago pa man siya tuluyang makalapit. Nakita mo sila. Opo, inay. Mga reyna silang lahat at pauwi na sila. Ang luhang tumulo sa kanyang mga mata, luha ng pag-asa. Sa di kalayuan, nakaupo si Teong. Tahimik, hindi makalapit dahil alam niya ang katotohanan. Ginawa ng anak ko ang hindi ko nagawa. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya at ibinalik niya ang kanyang mga kapatid. Ngayon, malinaw ko nang nakikita ang pagkakaiba namin. Kinabukasan, nasa bakuran si Teong at naghahati ng kahoy. Maaliwalas ang langit, tahimik ang umaga. At pagkatapos, nagbago ang lahat. Mula sa bundok, sumabog pa itaas ang isang gintong haligi ng liwanag. Pagkatapos, nahati ang liwanag sa tatlo. At isa-isang bumaba ang tatlong sinag sa lambak. Sa unang sinag, dumating si Maria Loleng at Haring Urano. Sa ikalawa, si Maria Trining at Haring Langay. At sa ikatlo, si Maria Upeng at Haring Araw.
Muli silang nagtagpo sa bakuran ng tahanan sa paanan ng bundok. Pero nang humarap sila sa kanilang mga magulang, iisa lang ang laman ng kanilang tinig. Inay. Ama. Nakauwi na kami. At sa gayon, muling nabuo ang tahanan sa paanan ng Monte Sagrado. Sa 3 kaharian, alin ang gusto mong bisitahin? Ang kaharian ng dagat? Ang kaharian ng mga agila? O ang kaharian ng mga leyon? Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at ibahagi mo ito sa taong kailangan makarinig nito ngayon.